the wheel, please. Tayo po ay magsitayong lahat. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, Diyos na mahabagi na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kay Panginoon sa mapagpalang araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na kami po ay nagkasama-sama sa iyong bahay panambahan upang makapagbigay kapurihan sa iyong pangalan. Hiling po namin, Panginoon, sa oras na ito na ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Hiling po namin na ihanda niyo po ang aming mga puso sa gagawin namin pagsamba sa buong maghapon. Hiling namin, Panginoon, ang paglilinis ng puso sa bawat isa upang maging karapat-dapat po kami sa aming gagawin sa buong maghapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakadalo sa pagtitipong ito. Ganun, Panginoon, pinagpapasalamat po kami sa isang linggong pag-iingat sa patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Ganun, Panginoon, sa kalakasan na patuloy pinagkakalob niyo sa bawat sa amin, lalo, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Bigyan niyo po ng wisdom ang mensahero na gagamitin nyo sa araw na ito para maging blessing po sa bawat sa inyong mensahe. Maraming salamat, Lord. Pinupuri at nagpapasalamat po kami at ito pa yung dalangin sa pangalan mo, Panginoong Kristo. Amen. 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 Happy Lord's Day, everyone. At welcome sa lahat na nandito ngayong umaga. At bago tayo magsimula, just a few reminders, no? Dahil meron pa ring danger ng atin pong mayon, I always have your masks with you. If wala kayong mask, pwede kayong magsabi sa amin dyan para if meron pa kami, mabigyan kayo ng mask today. Ano? So, secondly, thank you po sa mga nandito ng maaga at mga nandito ngayong umaga. At kasama namin sa pagsamba ngayong umaga, no? Just a few reminders bago tayo magpatuloy. Pwede mo ba dyan doon ilabas yung ating reminders? Okay, at ito ay naka-play naman dyan para mabasa natin. Pwede doon pakilabas ng mga reminders natin dyan. Okay? Unang-una ay tatandaan natin, bago mag-service, gawin nyo na lahat ng kailangan nyong gawin. Mag-CR na kayo. Kung need nyo mag-snack na kayo. Doon, pakilabas. Kung need nyo mag-snack na kayo. Kung ano pang mga gagawin nyo, gawin nyo na. No? During service, let's make it sure na tapos na lahat ng gagawin natin. Unang-una para hindi tayo makadistract sa iba. Hindi ka natatayo, at hindi doon ka pala mag-CR pag service. No? Ayan mga reminders natin. Number 1, yung cellphone natin, huwag kalimutan ilagay sa silent or sa airplane mode. Kung importante, i-buzz nyo lang. Para pagka may importanteng tawag, magbabuzz lang yun, mararamdaman ninyo. Number 2, iwasan ang pag-usap-usap during service. Mahalaga mga kaibigan at mga kapatid, anong rason natin bakit tayo nandito pag Sunday? Para marinig yung salita ng Diyos. Marinig yung gusto niya ituro sa atin. Paano kung nag-usap kayo? No? Malalagpasan kayo ng truth. Malalagpasan kayo nung yung dapat yung matutunan. Kaya wag niyong sayangin. No? Number 3, bantayan mabuti yung ating mga kids. And if kung kailangan, meron tayo dyang nursery at ikatok nyo doon para maliban kung ralagpas na kamo ng grade 3 o grade 3 pataas. Hindi na kayo mga nursery kids, ha? Bawal na yon. Okay? Ano nyo na lang, bantayan nyo na lang yung mga ganong mga estudyante. Number 4, kung maaari, gumamit na ng palikuran bago magsimula ang pagsamba. Yan lang naman ang mga reminders natin para hindi ka ma-distract at hindi ka rin maka-distract. Ha? Okay? At yan ay paalala sa atin bago magsimula ang worship natin mamaya. Ano pa ba? Announcement. Thankful tayo sa Panginoon nung Friday ay nakasama ang mga young people doon sa fellowship with Trinity Baptist Church. No? At magpapasalamat kami sa mga nag-pray at thank you po sa mga
naghaya ng kanilang mga anak at mga alaga na makasama namin at very excited sila nung Friday. Kaya naging successful at enjoy yung event na yon. Kaya thank you po sa mga nag-pray. Ano pa ang next announcement natin? Meron tayong isang nakapatiran na nakapasa sa board exam. No? At bago tayo mag-start, tatawagin natin siya para mabigyan tayo ng kahit na konting testimony mamaya, ano? Mabigyan ng konting ano. Nakilala niyo ba kung sino? Sino ba yun? Sino ba yun? Mamaya makikilala niyo siya. Ano muna siya? Secret person muna. Mamaya makikilala niyo kung sino yan. Okay? And then nextly, ipag-pray po natin, this coming May, meron tayong tinatawag na Kids Day or meron tayong Vacation Bible School. Yung mga students natin, yung mga kids na gustong sumama, magpapa-register na kami as early as this week, no? Yan ay iipunin natin sa mga outreach teachers natin, kung mga pamangkin nyo, mga anak nyo na gusto nyong sumama sa ating Kids Day, ipalista nyo na sila para malaman natin kung sino-sino po. Yes po, Pastor. Po? Basta po kids po, hindi pa siya siguro okay pa yung first year, second year, third year, ganon. And fourth year siguro, 11, 12 pataas, pros na yan. Okay? So, fourth year pababa, pwede pa kayong sumama. Okay? So, yan ang para sa Kids Day natin. Kung excited kayo sumama dyan, maririnig niyo next Sunday at kung ano yung mga registration natin, maghanda kayo. Kung gusto nyong sumama, magpalista kayo sa mga teachers ninyo or mga mama ninyo or mga ates ninyo. Okay po ba mga kids? Okay? Palista kayo ha. At dahil pag natapos na yung listahan, wala na, final na. Kaya habang maaga magpalista kayo. Anyways, lastly po, ay syempre ito ang month of May, meron tayo niyang celebration ng Mother's Day. Pag nag-set po tayo ng schedule, don't forget, tayo rin ay magpapalista niya ng mga mothers na mga sasama sa service na yan para ma-recognize natin sila isa-isa. Okay? So, yan po ay this May rin. Okay? At maliban doon, of course, yung atin pong usual na mga Bible studies and mga outreaches ay patuloy at ipag-pray natin. Meron tayong isang pinagpipray na i-start na Bible study. If God's grace ibigay yun sa atin, magkakaroon tayo ng isang mini service diyan sa Ginubatan. Okay? So let's pray for that. Yun lang naman para sa mga announcement natin. Meron ba tayong visitor this morning? Sister Edelina, meron ba tayong visitor? Okay, kung wala, magkamayan tayo. Let's all stand. Tawagin ko si Brother Don para i-lead tayo sa ating pagkakamayan ngayong umaga. Tayo po'y magkamayan. Awitin po natin ang ligaya ng buhay, 2 chorus. Tayo po'y magkamayan, ligaya ng buhay na si ligaya ng buhay. Kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay.
Amen. Welcome everyone. Good morning at happy Lord's Day sa lahat ng nandito. Amen. Pwede ba yun, no? Sabihin nyo sa mga kaharap ninyo, sa likod ninyo, Happy Lord's Day. Sige, sabihin ninyo, Happy Lord's Day. Amen. So ngayong umaga, as we start, tayo ay lalapit sa Panginoon sa prayer. Hingi tayo ng tulong sa pagpasok sa ating worship. Pagpasok ng worship, ibigay natin ang ating best para maging solemn ito at walang ibang maging distraction ang ating mata, ang ating tenga, nakahanda sa salita ng Diyos at papurihan ng Diyos. Let's pray. Dear Lord Heavenly Father, as we start this morning's worship, nalangin po may Panginoon ang aming pagpupuri sa inyo ay hindi naka-anchor sa aming feelings, sa amin Panginoong kaalaman, kundi Panginoon naka-anchor Panginoon sa inyong katotohanan lamang na kayo ay Diyos, kayo ay makapangyarihang Diyos na nagbibigay, nagpo-provide, nagpo-protect, nagbibigay sa amin Panginoon ng pang-araw-araw na pangangailangan, nagbibigay sa amin Lord ng paalala sa aming paligid, nagbibigay sa amin Panginoon ng warning sa kasalanan. Thank you Panginoon sa inyong kadakilaan na hindi po kayo natatapos ang inyong awa sa amin, sa aming mga pagkakamali ay pinapaalala nyo sa amin sa pamamagitan ng mga bagay na pwede pa kaming bumalik, pwede kami Panginoon humingi ng tawad at pwede kami magbago ng buhay. Salamat Panginoon sa katotohanan ito. Lahat ng dapat na atensyon, ang direction Panginoon ay maibigay lamang sa inyo sa umagang ito sa aming worship. Kayo po ang mapurihan, kayo ang maitaas sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Get your Bibles as we exhort this morning sa ating call to worship on Isaiah chapter 43 verse 1 to 3. Let's all stand as we read this word to encourage us to worship the Lord. Isaiah 43 verse 1 to 3. And if I would request, pag tayo magbabasa ng Bible, magpipray, wala nang gagalaw, steady na kayo dyan, at tayo ay lalapit na sa Panginoon sa kanyang salita. 43 verse 1, are you there? Say amen. Amen. Babasahin ko po sa Tagalog kung anong version na komportable kayo sundan nyo. Verse 1, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, O Israel, huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo, at sa pagtuwid sa mga ilog, ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakas sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas, aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang nakapalit mo. Sabi po dito, bago tayo umupo, isang matinding statement, huwag kang matakot, huwag kang magduda. May kaligtasan sa Diyos, may kapatawaran sa Diyos, may buhay sa Kanya, at lahat ng iyon ay pangako ng Diyos. Sa simula ng ating pagpuri ngayong umaga, ilagay natin sa ating mga isipan, saan man kayo pumunta, kahit may kapahamakan, may kapighatian, kasama natin ang Diyos. Tulad ng pagligtas niya sa mga Israel, pag-ingat niya sa Israel, ganon rin ang kanyang pagligtas at pag-ingat sa kanyang mga anak. Purihin natin ang Diyos. Thank you very much. Let's all sit down. Purihin natin ang Diyos ngayong umaga sa kanyang kasiguraduhang bigay na kaligtasan. Tawagin ko si Brother Don to give us our praise hymn this morning para purihin natin ang Panginoon with all our hearts. Brother Don, please. Sa ating pong pag-aawitan, tayo po ay magsitayo at tumawit po tayo ng dalawang Tagalog na hymn. Awitin natin ang una, Tagalog ng follow on, susunod ako sa tagapagligtas. Susunod ako sa tagapagligtas.
follow on? Naka-add na po yan dyan? Awitin mo natin from first, second, third stanza. The first verse now. Sing. Sa tagapagligtas ako'y maglalakad. Sa bukal ng tubig at malwalhatian. Siya ang susundin ko maging kahit saan. Hanggang kamtan ko ang tutong ng buhay. Sulong lakad, sumunod kay Jesus. Saan man dadalhin, hayop sumunod. Sulong lakad, sumunod kay Jesus. Kahit saan ako ay susunod. Kasama ni Jesus na ako'y lalakad. Walang kadiliman, kahiman at tulad. Ako'y aakayin niya at ililigtas. Panganib ay wala sa kanyang harap. Sulong lakad, sumunod kay Jesus. Saan man dadalhin, hayop sumunod. Sulong lakad, sumunod kay Jesus. Kahit saan ako ay susunod. Last verse na. Kahimat sa patag at sa kabundukan. Ang kaluluwa ko'y kanyang iingatan. Siya mangunguna sa aking daraanan. Hanggang kamtan ko ang walwalhatian. Sulong lakad, sumunod kay Jesus. Saan man dadalhin, hayop sumunod. Sulong lakad, sumunod kay Jesus. Kahit nasaan ako ay susunod. Maraming salamat po sa awitingan. At tapagan ng sabi dyan, kahit nasaan ka ng iyong buhay, sa kadiliman man, kaliwanagan, tayo sumunod sa Panginoon, sa Kanya tayo magtiwala. Dahil alam niya ang tamang daraanan. Isunod po natin yung moment by moment. Yan. I think mas maganda English. Moment by moment, I'm kept in His love. Yan. Hymn number 292. Yung English po. 292. Teka. Hymn number 292 po, English ng moment by moment. Ayan na ba? Yan. Awitin lamang po natin from first hanggang fourth verse. Dying by Jesus, by death reckoned. The first stanza now. Sing. Dying with Jesus, by death reckoned mine. Living with Jesus, a new life divine. Looking to Jesus, till glory doth shine. Moment
Amen. Sabi dun sa awitin ay sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid, nandiyan ang Panginoong Jesucristo. No? At sabi sa nabasa natin sa Isaiah 43, kanina, nandiyan ang Diyos kasama natin. Isa sa truth, bago tayo pumunta sa special number this morning, ay kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya, sabi doon sa ating exhortation kanina, huwag kang matakot. Kung ano man kinakaharap mo, huwag kang magkakaroon ng pagdududa, huwag kang magkakaroon ng panghihina ng loob. Kung dumating ka man sa pagkakataon na yon, at feeling mo discouraged ka at wala kang magawa, mga kapatid, kung nandiyan ang Panginoon, edi lumapit ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. Pakinggan po natin ang awitin ng special number this morning titled, Jesus and Me. Okay, let's call the quintet. Quintet ito, hindi, ano sila? Anim. Okay. Amen.
be Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Good morning po sa bawat isa. At harinawa, yung mga nakaabot sa Sunday School, ito po ay karugtong ang ating pag-uusapan. Hindi po ito chapter 13, okay? Nandito na po ngayon tayo sa Book of Deuteronomy o Deuterios. Ano po? Tayo magsitayo lahat. At again, ayon po sa paalala, kung tapos na po kayo sa mga gawain sa labas, ito po ay worship time. At kailangan na po nating mag-concentrate kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Deuteronomy chapter 8. At paborito ko itong chapter na ito mga kapatid sapagkat dito natin nakikita ang pagmamahal, ang pagiging ama, pagiging magulang ng Diyos sa Israel at pagiging Diyos natin sa panahon natin, pagiging ama natin ng Panginoon sa panahon natin. At matutunghayan natin ngayon kung ano ang kaugnayan natin sa buhay ng Diyos at ayon sa kinanta ng choir, Jesus and Me. Okay? At harinawa, ay mag-focus tayo ngayon kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Hindi sa kung anong mga alalahanin sa bahay. Nasa simbahan na po tayo at kasama natin ang Panginoon. Okay po? Since na mayroon po tayong English and Tagalog para for the sake of elementary and high school, ako po yung magbabasa sa wikang Tagalog, kayo po kung gusto nyo sa wikang English. At simula po tayo sa verse 1, ito po, verse 1 at sasagot kayo ng verse 2 sa aking kanan. Okay po? Sabay-sabay po, verse 1 kayo dito at sasagot kayo ng verse 2. Pero ako yung magbabasa sa Tagalog. Okay po? Ready? Ready na po kayo? Begin, verse 1. Nangako ng Panginoon ay yung mga ninono. Verse 2, at ang iyong upang sulpa din ang utos o hindi. Verse 3, ikaw ay And he humbled thee, and suffered thee to have hunger, Mhm. and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man that not live by bread and alone, but by every word that proceedeth malabas sa out of the puso. mouth of the Lord, that man live. Verse 4, ang iyong suot. Wow. May napansin ba kayo? Kapag kasama mo ang Panginoon, within 40 years, walang masisira sa gamit na ipinagkaloob sa iyo. Napansin niyo po, verse 4? Kayo mga nagbabasa, unawain niyo maigi ang binabasa ninyo bago tayo mag-uwian mamaya. Tapos magyayabang tayo. Panginoon, saka ka na eh. Alalahanin mo, nung ikaw ay nabuhay, ang Diyos ang nagbabantay at walang nawala sa iyo. Okay? Verse 5. Verse 6. Lumakad, kanyang madami. Obedience at sumunod. Verse 7. Sino ang gumawa nito mga kapatid? Sino ang gumawa sa kanila at sa atin? Parehas lang naman po yan, kahit sa inyo pagbalik-balik na rin yan. Sino ang gumawa ng lahat na mayroon tayo ngayon? Bakit tayo malakas, walang sakit? It is because of the Lord. Okay, next verse po. Verse 9. May napansin kayo sa verse 9? Once na sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka magkukulang. And why? Ang daming Kristyano, Panginoon, bakit ganito buhay namin? May kulang kayo. Never ang Diyos pinagkulang tayo. Madalas nagkukulang ay tayo. Amen po ba? Verse 9. Okay, verse 10.
Saan ang galing po? Saan ang galing ang sabi ng verse 10? Diba? Huwag tayo magmamagaling, huwag tayo magmamayabang. Lahat ng mayroon tayo sa kamay natin ngayon, bigay lang po eh. Bigay lang. Amen. Nahaniro sa umaga sa pagsamba natin sa Diyos, Lord, kami Aba, pero kayo hindi nagkulang sa amin. Next verse. Sabay-sabay po, sabay-sabay. Verse 11, ito po ang pinaka-key. At dito ako kukuha ng titulo ngayong umaga. Verse 11, sabay-sabay. Ang daming binanggit ang Panginoon eh. Baka dahil sa hindi mo pagtupad, nakalimutan mo. Ano pa sabi dyan? Hindi mo pagtupad, okay, sa kanyang mga utos, mga batas, mga tuntunin na akin utos sa iyo sa araw na ito. Ngayong umaga nito may maririnig kayo mula sa salita ng Diyos, hindi po sa akin. Ako'y lupa lang, ako'y tao lang, nanilang ng Diyos, pero ihahayag ko sa inyo ang katotohanan na kung bakit ang mga anak ng Diyos ay pinagpapala dahil sa pagsunod at pagtiwala sa Kanya. Verse 12, baka nakita niyo ang dahilan? Ito ang number one dahilan sa mga Israelita. Like us today, mga Christian, naniniwala sa Diyos, kilala ang Panginoon, takot sa Diyos, pero nakalimot dahil sila ay marami silang hawak. May prosperity, busog sila dahil may pera sila. Yan po ang nagiging dahilan. Verse 13. Nako po. Nakikita pa ba natin ang ating sarili dito mga kapatid sa verse 13? Paano pag dumami na ang iyong mga herds, mga plaque, mga diamond, mga gold, ang dami mo ng ari-arian. Verse 14. Baka naunawaan niyo po ba itong verse 14, mga kapatid? Ako'y naluluha habang binabasa ko ito eh. Bago sakaling pagpalain ako ng Diyos, mapunta ako sa verse 14 eh. Baka magmataas ang puso ko. Verse 15, na siyang Miruin niyo po ito mga kapatid, kahit sa negosyo, ano po, dog eat dog business, agawan, kompetensyahan, pero ang binanggit ng Panginoon po dyan, sabi niya dyan, sino ang nagbigay? Panginoon pa rin eh. Magbibigay sa iyo ng client mo, magbibigay sa iyo ng para sa iyo, ang Diyos pa rin. Verse 16. For our own good. Para sa ikabubuti pala natin po ito. Okay, verse 17. Kadalasan pagka tayo po ay marunong hawak, marami na tayong property, progressive na ang ating mga buhay, doon po ito lumalabas eh. Verse 17, akin ang kayamanang ito. Like Paraon, di ba? Kanina sa school ang ganda, kaya konektado. Verse 18 po, kundi Amen. Remember the Lord. Verse 19, at kapag thus saith the Lord. Sinabi ng Diyos yan mga kapatid, wag na wag tayong mapupunta doon sa nakikita natin at yun ang ating sasambahin. Dahil yun ang mas maraming binibigay sa atin.
Delikado po yan. Ang sabi sa wikang English ay, sabi ng verse 19, diba? That ye shall, sabi ba ni pastor? Hindi po, hindi ako nagsabi niyan mga kapatid eh. Thus saith the Lord. And last, verse 20. Ano ang reason bakit siya lilipol ng Diyos? Ang yaman-yaman na nila, ba't nagkakagaroon ng problemang ganyan ang kanilang mga buhay at namamatay sila? The reason is, hindi nila pinakinggan ang alin po? Ang alin ang hindi pinakinggan? Ang tinig ng Panginoon. Tinig ang nakalagay doon eh, di ba? Sa English ay, the voice of the Lord. Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin, the danger of forsaking or forgetting God. May danger po ang pagkalimot sa Diyos kapag ikaw ay marami na pagbusog ka na, at home ka na, marami ka ng property, at marami ka ng hawak sa kamay mo, dangerous po yun. Baka, yun, inisa-isa kayo nagbasa, at hindi po yan maialis. Ang ating pinagpunan ng ating titulo ngayong umaga ay nasa verse 11. Ang sabi po doon, beware lest you should thou forget the Lord thy God in not keeping His commandment and His judgment and His statutes which I command thee this day. Nasaan po ang mga commandments? Andito lang po eh. Isa sa rason kung bakit natin maanuhan ang mga judgment, ang mga statutes, ang mga batas, ay mas inuuna natin ang gusto natin kisa sa salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin, nagilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Harinawa po, Panginoon, maging encouragement, hindi po maging masama sa loob namin na matanggap ang mga bagay na ito. And by the way, hindi naman po ito kami, ito yung mga Israelita, pero Panginoon, kami po ay parang isang kahoy na ang Israelita pinutol at kami ang idinugtong sa kahoy na pinutol na yon bilang mga anak mo na ang sino mang tumanggap. At ang sabi niyo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Ganun din po, Panginoon, kami na mga Gentile, kami ay naidugtong sa buhay ng iyong mga anak na kami po ay katulad ng mga Israelita kapag ka gumaganda ang buhay, nakakalimot, ayon sa verse 11. Salamat po sa umagang ito, kami po ay mapapalahanan ng salita, harinawa hanggang sa aming mga kaapu-apuhan, hanggang sa mga next generation, mapaalalahanan namin na ang sinabi ng Diyos ay hindi siya nagbibiro at ito po ay nangyayari. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At ngayon pong umaga, sa muli ay ang dahilan kung bakit nagkakalimot ang isang danger na pangyayari sa buhay ng isang may takot, nakakakilala, kilala ang Panginoon, tapagkat siya ay nakalimot sa oras ng dapat hindi niya kakaligtaan. Naalala niyo po ang mga Israelita po ay mahal ng Diyos. Sabi kanina sa Sunday School, ito po ay, sabi nga, Aramis, sapagkat ito ay 12 tribes, hindi pa sila bansa nung araw, pero kahit sila hindi bansa, kinahabagan, minahal ng Diyos, mga kapatid. At pagkatapos, habang sila po ay nakakaalipin, ayon sa Sunday School, sa mga nandito kanina, napansin niyo po doon, na itong bayan ng Israel, maliban na sila ay ginawang alipin at ginawang ari ni Paraon, habang sila ay pinagtatrabaho ng walang tamang sweldo, binabawasan ang kanilang mga gagamiting bricks. Kung inyo pong naalala, grabe po ang ginawa dito. Sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo ay nangangaral, pag tayo ay nagtatrabaho para sa Panginoon natin dahil papunta tayo ng langit, gumagawa ng kaaway ng kung ano-anong dahilan. Ano po? The same with the Israelite people. At dito po, kung mapapansin niyo, ang word na ipinakita, ay dito ay may leader sila. Mayroon silang leader. Huwag na natin tabayang pastor kasi nung panahon wala namang pastor. Si Moses po ay palaki ng kaaway. Nung pinapatay po mga Israelita dahil nagsimula na si Paraon na magduda na sila ay ma-overthrow ng malakas ang mga Israelita sapagkat ito'y pinapanigan dahil mahal ng Diyos. Huwag na po tayo mga Kristyano ngayong panahon dahil kayo ay kilala ang Diyos. Sabi niyo, papanigan ka ng Diyos, gagawa ka na ng masama. Hindi po totoo yun. Once nagawa ka pa rin ng kasamaan, ikaw pa rin ay magkakaroon ng palo. Walang magulang na matino na nakita niya ang anak niya gumagawa ng masama, hindi man lang niya paluin. Oh, my friend, imposible yon. Kaya, sabi ng Biblia, kapag mahal ng Diyos ang kanyang anak, kanya po itong pinapalo. Okay? So, therefore, ang Israel, kapag sila po ay maayos ang buhay, nakakalimot, di ba?
Ngayon, iiyak. Pag sila'y naparusahan, Panginoon, tulungan niyo kami. Mahal sila ng Diyos, katulad natin, magpapadala sila ng prophet. Ano ba yung prophet? Propeta, di ba? So yung propeta, papadala, at ang propeta maglilid sa kanila, Thus saith the Lord, sambahin niyo ang Diyos, matakot kayo, at sundin ang kanyang mga utos. Gaganda na naman buhay nila mga kapatid, aayos sila, at habang sila po ay pinangungunahan ng isang propeta o man of God, sa ngayon ay mga pastor, nakakalimot ulit. Cycle po yan. Pag nakalimot, mawawala yung pastor, katulad ni Elisha, ni Elijah, nawala sila. At pagkatapos, nakalimot, iiyak. Tutulong ang Diyos, magpapadala. Kaya ang dami po hanggang sa Malakay, ang daming pinadala hanggang sa major prophet, minor prophet. And by the way, pwede ba kayo magbigay tagdalawang minor prophet dito at dito? Tagdalawa lang. Subukan ko kung alam niyo minor prophet. Hosea, sunod niyo na yung pangalawa para hindi kayo magkamali. Sino ang pangalawa kay Hosea? Oh, kita niyo, nakalimutan niyo ng minor prophet. O dito po, dalawa rin. Sunod kay Hosea. Si Joel at saka si okay, at least alam niyo ang minor. Ang major ay yung mga sila Isaiah, sila Ezekiel, yung mga major yan. Okay, so ngayon, nung si Moses ang kanilang leader mga kapatid, alam niyo po ba ang sabi ng karamihan, lives begin at di nyo na, yun, alam nila. Bakit po? Dito po 3 beses, 40 years, ipinakita kay Moses. Ang first 40 years ni Moses ay pinakita niya ang kanyang galing, di ba? Nung kumuha lang siya ng 10 utos, di ba? Nagalit siya eh. Puro ang first 40 years ni Moses ay ginagawa niya ay ang kanyang puro self ang ipinapakita niya. Kaya ko to. Kaya ko yan kahit wala yung simbahan, kahit wala ang Panginoon, kaya ko to. That is Moses. Kung sa panahon natin. Pangalawang 40 sa buhay ni Moses ay nabuhay siya na yung naduwag siya kung anong binigay ng Panginoon. Di ba? Naalala niyo? Panginoon, utal ako magsalita. Paano ko sasabihan si Paraon? Hindi niyo nakalimutan niyo ba? Doon sa chapter ng Exodus, 5 yata yun, na ang nagpalasaki sa kanya ay ang prinsesa. Di po ba? Palaki ng prinsesa, sasabihin mo, utal ka? Grabe ka naman, Moses, di ba? Nung another 40 years sa buhay ni Moses, kung anong binigay sa kanya ng Panginoon na pagkakataon, naging duwag. Baka naman ngayon mga kapatid tayo, mga Kristiyano sa buhay natin, after 40 years sa buhay natin, duwag na tayo. Samantalang pinagpala ka ng Diyos mula nung mga nakaraan sa buhay mo. Tama po, 2 ng 40. Pangatlong 40 sa buhay ni Moses, naturoan na po si Moses doon. Kaya po ay lagi na siyang sumusunod. Thus saith the Lord. And by the way, ang word pong Deuteros o Deuteronomy ay second, pangalawang ikset. Okay? O pagsunod, o pag-alaala. Okay? So dito po natin mapapansin, mga kapatid, we have to remember, ayon po sa sulat ng Deuteronomy chapter 8, kung ano-ano ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ng Israel, the same with us people today. Naging Kristiyano tayo, ano ba ang nakaraan sa buhay mo? Na pagnilingon mo, nakakalimot ka na, lahat yun ginawa ng Diyos para sa'yo, para makarating ka sa buhay na ito. Pagkatapos, nagmamalaki tayo sa Panginoon, like this Israelite people. Look at this mga kapatid, sa verse, ng verse 11, sabi doon, okay, basahin ko po sa wikang Tagalog, ang chapter 8, sabi ng verse 8 sa Tagalog, okay, andyan na ba, verse 8? Yan. Therefore, asan na yung tama, 8 pala ito. 11 pala yung iniisip ko. Okay, dito po sa verse 11, I'm sorry, hindi 8. Verse 11, okay, sabi ng verse 11, beware that you forget. Ano po? That the Lord, thy God, in not keeping His commandment and His judgment and His statutes, which I command thee this day. Hindi siya isa po dyan, bali 3 kung mapansin niya natin mga kapatid. Okay? Ang pangalawang itong sinulat na ito o kaya ang pangalawang pag-aalala sa Panginoon, ano po? For us to remember how is the goodness of the Lord, okay, ginawa sa atin, at nagkaroon po sila ng magandang buhay. Ayon po doon sa susunod na verse, kung napansin po ninyo, ano? Kaya dito po, ay, kung inyong uunawain ang pagkasulat sa verse 11,
be careful. Mag-iingat tayo. Isa-isa po natin. Number 1 na mapapansin natin dito. Ang una ay nandun po sa verse 1 to 12. Okay? Mag-ingat tayo, okay, na tayo ay makalimot when we are capable. Nakalabas na po ang first point natin, makita natin dito. From verse 1 to 12, isa-isahin ko po sa inyo. Baka sabihin nyo, Pastor, baka hula-hula. Tingnan po natin from verse 1 to 12, okay? Minsan ang dahilan kung bakit ang mga Israelita itong nakakalimot, at katulad sa panahon natin, may mga Kristiyanong nakakalimot, it is because when they are already capable. Dagdagan pa natin, when they are already confident. Maasenso na sila eh. Nakalagpas na sila doon sa hirap na yon. Kaya yung mga Israelita, medyo nag-ano na sila eh. Oh, lagpas na kami dyan. Sa mga pagpapahirap ng mga Egyptian. Look at verse 1. Bakit natin mapansin na they are already capable? Kasi nung umpisa, sabi ng verse 1, okay, aking babasahin sa Tagalog, inyong maingat na gawin ang lahat ng utos ng akin utos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay ng dumami. O? At makapasok at kunin ang lupaing ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Okay, ito po ang mapapansin natin sa Israel. Ano ang pangako sa atin din sa New Testament ni Christ? Di ba? Pag tayo ay nagpatuloy sa Panginoon, hindi lang po crown of life ang ating tatanggapin, dahil tayo ay dadalhin niya sa kanyang kaharian, at yun po ang pangako ni Kristo. Di po ba? So the same with the Old Testament people, ang mga Israelite, ay inutusan sila ni Moses galing sa Panginoon. Look at verse 2. Ito na po magsisimula ang remembering. Okay, verse 2. Okay. At inyong, sabi doon, remember all the way that the Lord, number 1 is, encircle this. Akala nyo, hindi tayo nililid ng Panginoon mula nung ako'y pitos pa lang sa tanan ng nanay ko. Ang naglagay ng kilay ko ang Panginoon. Psalms 138, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Behold, if I am in hell, behold, you are there. Kung saan man ako magtago, nandoon ka, Panginoon, kaya wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo, lahat ng tumubo sa katawan natin, ay likha ng ating Panginoon sa kanyang kalooban para sa atin, for our own good. Tama po ba? Okay, sabi po dito sa verse na ito, alalahanin ang lahat ng paraan ng patnubay, kasi lead doon ng Panginoon. Hanapin niyo po ito, para inbal sa inyo, naturo ko na ito matagal na, ay ang naunang tinuro ko sa inyo doon, ang Panginoon ang gumawa, nagpakain, nag-lead, at naggawa ng well-off sa buhay natin. That make thee well. Diba? Hindi yung balon, ha? Yung maayos na buhay. So yan po yung tatlong iikutan natin dito sa mga ginawa ng Panginoon sa atin. Pagdating sa verse 2, kung nyo mapansin, mga kapatid, okay? Ang sabi niya dito, sa verse 2, remember, lahat ng paraan. Paraan nino? Paraan ba ng Israelita? Paraan ba natin? No. Kung bakit ka nandyan sa kalagayan mo ngayon, paraan po ng Diyos yan. Hindi mo yan lahat paraan. Pastor, ibig sabihin, hindi kami mag-i-exam. Kaya ka nga binigyan ng mind. Nag-create ang Diyos ng mind sa'yo, ng mata, ng isip, lahat. Kasi ang kanyang kalooban dapat ang nasusunod sa buhay natin. Hindi ang kalooban natin. Kasi kung kalooban natin, there is seem it good and to the eyes of man, but after this ay kapahamakan. There is seem it good unto the eyes of man, pero yun po ay kapahamakan sa kabila. Yun po ang lagi nasa isip natin. Sa tingin natin maganda, pero sa kabila pala nito kapahamakan. Okay? So dito po ay, ang verse 2 nagsasabi sa atin, be careful. At baka tayo ay magkaroon ng mga bagay nung tayo ay inatrabahuhan ng Diyos, lahat ng ginagawa ng Diyos para sa kabubuti natin, para ba yung bata tayo. Naalala ko yung panganay namin si David, hindi nga langaw, ayaw padapuan yan eh. Lalo na yung lamok. Di ba? Pinalalagyan ko yan ng kulambo. Kasi panganay, lalo na eh. The same with God. Ayaw niya tayo magkaroon ng problema, kaya lahat ginagawa niya. He is the one leading us to the truth. Sa anumang kailangan natin, bakit po? Mamaya maunawaan niyo kung bakit. Isa-isa natin yan. Okay, iwanan natin ang verse 2. Sabi ng verse 2, ay sabi niya dito, ay patnubay ng iyong Panginoon mong Diyos sa taong 40. Remember, alalahanin niyo 40 taon? Ilan ka na? Ilan edad mo na?
16. Okay. Pero ilang beses ka na bumili ng bagong damit? How many times? Siguro 3, 4. Nagbili ka ng bagong damit, di ba? Simple nagpapalit ka eh. Ang pansinin niyo dito mga kapatid, okay, may binanggit dito ang Panginoon, di ba? Sabi niya dyan, 40 years, sa ilang, in the wilderness, wala nung tindahan, walang lahat, okay? Walang karne, walang kung ano-anong masarap doon, upang kanyang, ano daw? Pinapadaan pala ng Panginoon mga Israelites sa ganitong kalagayan, mainit, disyerto, walang maasahan, kundi ang provision lang ng Diyos, nakasurvive sila, hindi. Nakasurvive sila. Bakit po? Tingnan niyo po ang unang papansinin natin dito, yung 40 years na yon, ultimo damit nila, di nagbago. Pero tandaan naman ninyo, hindi po yun nagisi, hindi yun nasira, at hindi rin po yun naluma. Amen! Eh, Pastor, Old Testament, mga kapatid, ito po ang papakita ko sa inyo. Okay? Dito sa lugar na ito, okay, siguro, sipin natin, grabe naman kung hindi natin papalitan. Ito po ay nangyari. Ilang baha na, nung huli kahapon, abo ang dumaan na, pinapatungan ito, pero dito nagbabago, lalong gumaganda sa paningin ng Panginoon ang pananampalataya ng mga tao rito. Kahit anong dumaan dyan. Ilan na tayo last? Anong anniversary natin last year? Ilan? O, di ba? Lagpas na tayo doon sa pangako ng Diyos na 40 years. Pero never nating naalala, Lord, salamat. Nung 30 years ko pala sa Kamalig Baptist, ang dami palang ginawa mo sa buhay ko. Yung mga anak ko lumaki na hindi ko nga nalaman kung paano ko yung napalaki because of the blessing of the Lord of your leading. Pero minsan may mga taong, sino ba yun si Pastor John? Baguan lang naman yan dyan eh. Mawala ang simbahang ito, mawala ang mga tao rito. Ang salita ng Diyos, hindi po yan mabubura. Amen. At dito, tingnan niyo po dito ang, kasi baka mawawasan ako ng oras. Okay? Gusto ko magbago na rin ako ngayong 40, 50 years natin. Okay? Next. Anong susunod doon? Verse 3. Ito po ang nawawala sa mga Israelita at mga Kristiyano ngayon. Dahil siyempre, kilala na ako pastor, lalo ako nagtuturo ako sa mga ganito. At ako'y kilala na doon, nasa media ako. Di ba? Sabi dito ng verse 3. Okay, look at verse 3. Anong sabi niya? Bakit dumaan sila sa wilderness? Bakit sometimes may problema ka, kahit Kristiyano ka, matapat naman, ikaw di ba? Lord, matapat naman po ako eh. Bakit nagkaganito ang family ko? Bakit dumaan ako sa wilderness? The reason is, number 1, para ayaw nyo nun. Kasi pag busog ka, kapatid, never mong maalala ang Diyos. Saka ka na Panginoon, di ba naalala niyo yung prodigal? Habang may pera siya, di ba? Sabi niya, oh sige, sky is the limit, sige, gastos siya. Nung wala na po siyang pera, anong nangyari sa prodigal? Nangailangan siya. The same with the Israelite people, the same with the Christian today, at kung tayo ihahambing, tayo po hindi talaga totoong ugat ng Israel. Ang tinutukoy po ng John chapter 15, na si Kristo ang puno, mga sanga, Israelite. Pero bakit tayo napunta sa mga Israelite? Ang tawag doon, sister, subukan ko eh. Ano yan, yung pinutol yung puno, biniak at tapos isiningit yung hindi niya, drafting. Okay, that is the Israelite and the Gentile Christian. Okay? Legally adopted. Okay, thank you very much. Legally adopted tayo. Isiniksik tayo ng tigas ng ulo nila, pinutol sila ng tigas ng ulo nyo. Biniak, isininsert tayo, legally adopted talaga ang tawag doon. Okay na po? So therefore, the same, kung paano ang mga Israelite nakakalimot, baka after ng ating, sino pong natutuwa ng anniversary natin? Ako na lang. Ay, salamat, ako na lang. Sinong natutuwa ng anniversary natin? Umuwi si Brother Ramirez, si Senyor. Ito kami nag-uusap kami ng Kastila, pero ako makabuo siya, nakakabuo pa. Si Brother Edgar umuwi. Blessing yun eh. Bakit? Ibig sabihin, konektado sila sa puno na ito ni Kristo dito. Amen. So yun po ang isang blessing natin. Kahit dito, ang sabi niya sa verse 4, okay, verse 4 na po tayo. Ay, isa-isahin ko sa inyo kung bakit kailangan tayo, sabi ng una nating punto, mag-ingat tayo
baka makalimot dahil tayo ay capable na. Mayroon na tayo eh. Asinsado na ako. may L3 na ako. Ang yabang ko na. Ay, pambihira yan. Lahat yan, bigay lang naman mga kapatid. Hindi ko po yan binili. Bigay ng Panginoon po yan. Amen. Verse 4, look at this. At iyong isuot, dito ako naluha talaga, nakita ko ito eh. Pasensya po kayo. Nung ako'y napunta sa Kamalig Baptist Church, 2008. Nung nag-49 tayo doon po, 48, 47, 48, 49, doon ako kakaramdam pag may kumamay. Pastor, naalala kita eh. Amen. Look at this, verse 4. Mga kabataan, tingnan nyo ito ha. Kung anong sabi ng Biblia, sundin ninyo. Sapagkat ito ang plano ng Diyos sa ating buhay. Verse 4. Okay? Ang iyong suot, kaya lang sa mga, ang tawag doon, mga mahilig sa bagong labas. Anong tawag doon? Okay, at least alam niyo, di ba? Huwag kayong magagalit sa akin, kayo naman nagsabi. Mga mahilig sa bago, di ba? Kumbaga, bago, adapt tayo. Okay, number 4, ang iyong suot ay hindi. Nakita niyo ang provision ng Diyos. Yes, sabihin pa natin, luma ang simbahan natin. Tingnan mo naman yung mga bago ngayon, ang lalaki, ang daming tao sa loob. Ang tanong, lahat ba yon siguradong ligtas? Pag-aralan niyo po maigi yan, okay? Sabi dito, hindi na luma, hindi nabaga ang iyong paa sa loob ng ilan. Ilang taon po yan? Na yun at yun lang ang suot mo. Tapos sabihin mo, ayoko magsimba kasi nakita na ito nila nung Sunday. Gusto ko sa next Sunday, bago naman. Diba? Nakita niyo ang ano ng Panginoon dito? Provision. Hindi ang Diyos tumitingin sa bago at sa luma. Amen? Tumitingin ang Diyos sa puso. Hindi tayo sa panlabas eh. Sabihin nila, pangit yung simbahan natin, maliit, natabunan, pero tingnan po sa espiritual na pananaw, pag tumitingin ang Diyos doon sa loob ng simbahang ito, na ito'y nakubera ng dugo, ayon sa diskul kanina, ito po ay nabahiran ng dugo ni Kristo. Pagtingin ng Panginoon, lahat ng nasa loob ng dugo na yon, lahat yon ay ligtas. Amen. Parang hindi kayo natutuwa doon. Hindi siya nag-question kung sino nasa loob. Wala siyang tinanong kung ilan ang nasa loob ng bahay. Binuhusan ng Panginoon ng dugo. Sapagkat ang sino mang sasampalataya kay Kristo, yan po ay gumagawa ang banal na espiritu sa buhay niya. At doon po sa kung ako may bibigyan lang ng konting kwento doon sa Sunday school natin, di ba sabi ni Preacher David, biruin mo, di pa sinasaloob pa sila ng Egypt, sabi ng Panginoon, mamayang gabi, mag-ready na kayo. May sugkod na kayo, may sinturong na itong loins, ito yung lakas. Nandito, the loins of Abraham, doon tayo nagmula. Lagyan nyo ng tali para malakas kayo dahil malayo ang journey. May sugkod para protection. Ibig sabihin, beforehand, alam na ng Diyos kung sino ang tatanggap sa Kanya sapagkat alam niya kung sino ang mga anak niya sa ibabaw ng lupa. Hindi ang Diyos nag-uhula-hula. Bago pa sila makalabas, alam na nila, sigurado ang utos ng Panginoon, gawin natin. Yun yung sinasabi ni Preacher kanina na sa mga young people natin. Gawin ninyo ang sabi ng Bible, hindi yung sabi ng magulang. Okay? So dito ay mapansin natin mga kapatid ang verse 4, verse 5. Kaya sabi ng ating unang punto, mag-iingat tayo. Baka dahil tayo ay asensado na, capable na, at medyo confident na tayo, hindi na tayo magkukulang, kasi sino ba ang naglagay sa atin para tayo magkulang? Ang Panginoon pa rin. Parang kung titingnan natin, ako ba may gawa nun para maging confident ako? No. Hindi pa rin tayo ang gumawa para tayo maging confident. O mayroon kang inaasahan. Verse 5. Sabi ng verse 5. Okay? Alamin mo, saan daw? Yan ito yung binabanggit ko kanina. Kung ang tao nagdidisiplina sa kanyang anak pag nagkakamali, the same with our God. Dinidisiplina niya ang Israel. Diba? Kaya sila dumadaan ng ganun. Dumaan sila ng init, ng problema para sila yung magpakumbaba at humingi ng tulong sa Diyos dahil wala silang kakayanan. Tama po ba? Wala tayong kakayanan kung tayo gagawa sa ating mga sarili. Kundi ang Diyos lamang ang ating aasahan. Verse 6, okay, nandun na po. Kaya,
tuparin daw ang, doon po sa verse 2, sa last line, mayroon ding binanggit doon, tuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan, at matakot ka sa kanya. Ito po yung napakalinaw. Pero alam niyo po ba may temptation? Ang sabi ng James, pag nandiyan si temptation, anong gagawin daw natin? Pagka may nagtutukso sa atin, anong gagawin? Ala, di na natin alam. Pag may tukso, anong gagawin? Sabi ni James, ano daw? Nung si Joseph, tinukso ni Mrs. Paraon, kasi paraan ni Satanas yun para ibagsak si Joseph. Ano ang ginawa ni Joseph? Papasaan? Papalapit? Papalayo. Yan po yung punto. Pag may tukso, lumayo kayo and He will flee from you. Di ba? Pumunta ka sa Diyos at tatakbo yan sila. Kaya dito po ay verse 7, sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos. Saan? Ito na po isa-isahin na po natin. Ito yung dahilan kung bakit baka beware, mag-iingat tayo, baka kung tayo may pag-asensyo na ng konti, makalimutan na natin ang verse 7. Verse 7, isa-isahin natin. Okay, verse 7 po. Yan, sapagkat, saan tayo dinadala ng Panginoon? That is His promise. Wala man tayong Kanaan ngayon Pero ang plano ng Diyos sa atin, sabi ng Romans, di ba? If God be for us, who can be against you? Bakit? Sapagkat may magandang plano sa iyo Patutubuin ka niya sa lugar na yan, pabubungahin ka niya. Sino nagpapabunga? Ako po yung magsasaka. Sinong katulad ko magsasaka ng palay? Kami yung mga magsasaka, nakakabili kami ng abono. Sabihin natin yan, complete, kaya 0060 o 4600, balik na din man natin ang mga phosphorus yan o paano man. Bibili kami tatlong bag sa isang hektarya, pero wala kaming karapatan na mga magsasaka. Are you listening? Kaming mga magsasaka, wala kaming karapatan na pagkailangan namin ng tubig, hihilain namin ang ulap sa tapat ng aming palayan upang paulanin. Kaya ba namin yon? Hindi. Sapagkat Diyos lang ay may karapatan magpabunga, magpaulan, kung ano ang gusto ng Diyos. Okay? So dito po ay mapansin natin, sabi ng verse 7, dinadala tayo ng Panginoon sa isang mabuting lupain, sa isang pangako na siya ang nangako at hindi ito mamapawako, kaya magtitiwala tayo. Okay po? At sabi ng title natin noong nakaraan, kung hindi dahil sa Panginoon, po, ayan, if it had not been, kung hindi lang sa Panginoon mga kapatid, 2005 ba yun, yung riming, di ba? Tinabunan yan Inalis yung mga lupa, mga tubig sa loob, yung akordyon nasira, yung mga organ dyan nasira, yung doon, mas malalim doon kasi mababa doon, nililimas namin yun araw-araw. Kung hindi lang sa Panginoon, hindi tayo aabot dito. Tama po ba? Yan ang kalooban ng Diyos Bakit kayo ngayon may mga pagpapala na? Dahil po yan sa Panginoon. Binigyan kayo. Ito pang pangako niya sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting trabaho, lupain, plano, and so on and so forth. Amen po ba? Kung magkikwento ako, ma-open kayo sa akin. Mantakin mo mga kapatid, yung pinaplano namin na ito, tulungan natin ito makapagtrabaho. Hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Kaya ba namin suplahin yun? No. Pero hanggang ngayon, ang Diyos nangako, hindi siya nagbabago. Amen! 40 years, suot nila the same na sandalyas, hindi na baga ang paa. Hindi na luma ang damit. Hindi sila nagutom. Bakit? Nagsusupply ang Diyos ng mana. Mana is type of the Word of God. Kung kayo ay madalas kumakain ng salita ng Diyos, hindi kayo magugutom kahit hindi kayo kumain ng bigas o sinaing na bigas. Hindi kayo magugutom. Because God provides. Ang reklamo ng mga Israelita nung araw, nasa desierto sila. Wala mo lang ditong, ano sa desierto? Ay sa Israelita, mayroon kaming ginisa, mayroon kaming burger, mayroon kaming french fries. Dito wala man lang sibuyas, wala man lang bawang. Reklamo si Moses, Panginoon, tigas ng ulo ng mga anak mo. O, di ba? Nakita niyo, minsan may mga ganyan po. Pero, lagpas na yon. Andito na tayo sa ating 50th anniversary.
Ilan ang countdown natin mula ng linggo? 7 days na, di ba? So, 136, meron 7 is, alam nyo na, malapit na, okay? Dinadala tayo sa mabuting pangako ng Diyos, lupain ang mga ano daw. O, ito po, tingnan ninyo. Kahit naman tayo bigyan ng kahit isang mayaman sa ating member, bigyan ako ng lupa. Alam niyo, binigay sa akin, halimbawa, Brad, halimbawa lang to ha, huwag kang mag-open sa akin. Halimbawa, si brother ay pinagpala ng Diyos, binigyan ako ng 5 hectares. Oh, thank you, brother. Tapos, ito ang problema. Ibinigay sa akin nandun sa tuktok ng bulkan. Ba't ka natatawa? Pasalamat ka nga, may blessing pa. Tatawanan ko, grabe naman kayo. Look at this. Binigyan ka ng lupa, pero walang pag sinabing bumubukal, buhay ito. Hindi ito nawawala. Saan po ito nagmumula? Aralin niyo po ang 4 na river mula sa trono ng Diyos. Gihon, Euphrates. Gihon, Pison, at may dalawa pa. Okay? Ang mga kalaliman ng bundok at mga libis ng mga bundok. Lupa yan. Sabi ng Psalms, all the cattle and the 1,000 hills ay pag-aari ng Diyos. Kaya bang i-provide ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kaya. Kaya nga ngayon may mga roon na kunti, natutuwa po ako. Hindi po ako naiingit ha. Nagpapasalamat ako sa Diyos, binigyan na kayo ng magandang posisyon sa trabaho. Yung iba, maganda na ang lugar. Medyo maayos na, hindi na katulad sa atin na 4 seasons. Minsan, ilang season na lang sila. Ang problema, wala lang season. Di ba? Kaya dito mga kapatid ay blessing yon. Sino naghanda lahat niyan? Hindi po ang pastor, hindi ang simbahan natin. Ang lahat na naghanda niyan is the one who is leading you, who is feeding you, and He is the one who will get thee well. Aayusin niya ang buhay niyo. Huwag niyo sabihin na dahil sa iyong kagagawan, oh my friend, no, hindi ko yan matatanggap sa buhay ko. You know what? Ako'y lupa lang sa mata ng Diyos, uod sa mata ng Diyos, pero kinahabagan ng kanyang awa. Ano mang natatanggap ko, galing sa Diyos, mula sa tuktok ng aking ulang kasalanan ng aking talampakan, lahat yan bigay sa akin, wala akong binili dyan. Amen! Ang patunay ko po, misis ko at mga anak ko. Never pa kami bili. Ngayon lang, nung anniversary natin, doon na kami namili. May nagbigay kasi. Kaya huwag kayo magbibigay. Para huwag kayo ibili, okay? Ito po, next. Verse 8 na po tayo, okay? Nandun lang tayo sa first, pero maubos ng ating oras. Mayroon pa. Okay? Verse 8 na po. Okay? Sabi doon, lupain daw po ng mga ano? Ito pong dalawa, trigo at sibada, ito po ay dalawang uri ng pagkain. Okay? Puno ng ano daw? Tinutukoy naman talaga Israel. Okay? Mga puno ng granada. Para may giyera ito, may granada eh. Mga puno ng olive at pulot. Kanina, may nagdala sa akin ng pulot pukyutan. Sabi ko, Lord, nataon ba? Salamat po, kagawad. Meron akong dati si kapatid na Abir nagdala sa akin ito. Napag-isip-isip ko kanina habang nakaupo ako dyan, bakit nataon naman, di ba? Mayroon din pala sa atin ng pukyutan, di ba? Ano ba ang pinapahiwatig dito sa atin? Okay? Verse 8 na po sa ating mga text. Okay? Lupay ng trigo, sibada, puno ng ubas, o puno ng igos. Ano ang napasin nyo? Pare-pares ba yan puno? Ano ang napasin nyo po? Variety of blessing. Napasin nyo? Napasin nyo po ba? May mga nagtatapos tayo ngayon, may mga patapos, may nagtapos. Hindi sila pare-parehas engineer. Hindi sila pare-parehas teacher. But there are plenty of blessing mula sa Diyos. Amen? Amen? So dito po ay verse 9. Para hindi tayo gaano magkaanuhan dyan, magkasama ng loob. Verse 9. Ito yung maganda. Lupain ang verse 9. Okay. Ano daw? Ito yung nilagay ka doon. Mayroon dito nakatira sa village. May nakatira malapit sa munisipyo. O, ba't tatawa ka si Princess? Iba na naman nasa isip mo eh. Village lang binanggit ko, iba nasa isip ni Princess eh. O, tingnan natin ito. Huwag tayo mag-isip muna ng iba. Okay? Look at this. Lupain kung saan, ano daw? Pastor, malapit kami sa panadero. Pwede. Pwede. Okay?
Ano daw? Ano ito maganda eh? Hindi ka? That is the blessing na pangako ng Diyos. Pero alam niyo madalas, kahit nung ako'y bago dito, Lord, bubuhay ba kami rito? Ay lumabas si Dana. Lalo akong kinabahan, Lord, sana wag naman ako manghingi sa mga member. Kapatid, baka naman mayroong Amen! God provide. Hindi nagkulang ang Diyos. Tanungin ko sa inyo mga kapatid ngayong umaga, sino sa inyo hindi nag-agahan? Maliban sa akin. Ayan na naman si Pastor. Palusot ka lagi, Pastor. You know what? 60 plus na ako. Nag-iingat ako sa kanin. Brother Ramirez, di ka pa po nag-ano sa carbo? Di pa naman di ka pa nagbabawas. Okay pa? Ang galing Amen. Mas matanda po ito sa akin si Brother Ramirez. Alam niyo kung bakit? Ito po yung pangako ng Diyos. Hindi ka kukulangin ng ano daw? Ito yung nakakaiyak Ang dami dito walang hanap buhay. Pero anong ginawa ng Diyos sa inyo? Magsalita kayo sa Panginoon, wag lang parinig sa akin. Lord, salamat. Hindi ka nagkulang. Amen! Sa mga nag-aaral, sinong nagkulang sa inyo? Wala. Kaya ka nagkukulang kasi hindi ka nag-aaral. Amen! O sabahan tayo ng tapatan dito. Minsan nag-aaral. Pag tingnan mo nasa kabila nun, ano nasa kabila? Si Pastor, yan na naman. Paulit-ulit ka na lang yung Pastor cellphone na yan Okay. Next. Hindi ka kukulangin na ano daw sabi nito? Ano itong anything na to? Kasama ba dyan ang surot? Bakit may surot doon? Ano mang bagay hindi ka magkukulang? Ang cycle ng ating paligid, yung ecosystem, di ba? Kailangan sa isa't isa yun di ba? Sabi doon, ano mang bagay, lupain ang mga bato, bakal, at makakahukay ka ng tanso mula sa mga burol na ito. Mina, Mina. At isa sa nakita ko dyan binigay ng Espiritu Santo, may mga kapatid tayo rito na sila po ay punong-puno ng mina ang puso. May mga gininto ang puso sila rito. Ay, salamat. Wala pala. Naniniwala ba kayo rito? Hindi ko ituturo kung sino. Hindi ko kayo tuturo. Ang Diyos nakakakilala sa iyo. Sabihin pa na agrabyado ka, na-open ka, pero di mo ba napapansin? May ginto sa puso mo dahil binigay ng Diyos. Minsan akala natin, kasi kaaway ko, kasi nainis ako. Sino ba yan para pagtuunan mo ng pansin? Ang pagtuunan mo ng pansin, ang Panginoon nagbibigay sa iyo ng lahat. Kapatid, sorry, naluluha ako pero nakita ko ang kalagayan ko sa harap ng Diyos. Nag-resign ako sa office namin. Sabihin na natin, mababa ang 30K per month, pero dito ko nakita ang mas mataas pa sa libu-libong sweldo na yan. Sapagkat alam ko, isang araw, pagbalik ng Panginoon, may matatanggap ako mula sa aking Panginoon, maliban sa natatanggap ko ngayon. Yan po yung mga gininto ang puso na mula sa inyo, na walang sino mga nakakaalam, kundi ang Panginoon. Amen? Because the Lord looks on the heart. Hindi dapat sige sister, ganito magaling, sito magaling, hindi po pwede tayo magsalita ng ganyan Because the Lord looks on the heart. So, tigilan natin to, tapos na po dito tayo sa verse 9, sapagkat ang verse 10 ay, sabi ng verse 10, okay, verse 10, kakain ka, siyempre, pag kumain ka, lang naman gutom ka pa rin, grabe ka naman. Di ba? The Bible says, pag kumain ka, ikaw ay at iyong, di ba? O sino dito sa inyo, walang trabaho, pero di kumain? Magpatunayan tayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Ako hindi kumain kasi nag-iingat ako sa karbo. Pero siguro sa palagig wala hindi kumain sa inyo Dahil pinabayaan kayo ng Diyos o hindi po pwede yon. Tingnan niyo po, ang Panginoon mong Diyos, dahil sa mabuting lupain na kanyang sa Bible, ulit-ulit, siguro mga ilang times, pag sinabing lupain, naalala niyo po yung
nang naghasik ang mabuting maghahasik, habang siya'y naghahasik, ay napunta sa mga daanan. Di ba? At ito'y natungtungan, yung tubo niya namatay. At pangalawa, nung siya'y naghahasik, napunta sa matinik. At ang pangatlo, ay napunta sa batuhan. At pang-apat, nung ihasik niya, napunta sa mabuting lupa. At ito ay namunga ng 100-fold. Ano ang tinutukoy na lupa dito? Anong lupa ang tinutukoy dito? Lagot. Babalik sa teacher yan. Okay. Sino nakakaalam? Anong tinutukoy na lupa doon sa parable na yon ng the sower? Mabuting lupa. Mabuting ano po? Puso. The Bible speak of the heart as a soil who are fertile. Masagana. Kakain ka, mabusog ka, at yung pupurihin ng Diyos, Panginoong Diyos, dahil sa mabuting puso na kanyang, ano daw? Tanong ko sa iyo ngayon, ang puso mo ba ay ganito o yung kabila? O, ba't ka nandito? Oh, sorry for the question. Ba't ka nandito? Kung hindi mabuti ang puso mo. Tama po ba ako? Nag-i-explain lang po ako ng Bible, huwag kayong magagalit sa akin, makatingin kayo, parang paputulan niyo ako ng liig eh. Huwag naman ganyan. Di ba? Mabuting lupain na kanyang binigay sa iyo. May binigay pala sa ating lupain. Ito'y mabuti. Makakahukay ka ng ginto. Makakahukay ka ng silver. At pag ito ay lalong nagdouble ang ani nito, ang tubo nito, nung ito'y naisaboy sa magandang lupa, hindi lang ako ang magkikinabang, marami sa loob nito magkikinabang ng minang ito, gold, silver, at kung ano-ano pa. Nagkikinabang sila because God give you a heart that is plenteous, masaganang lupa. At tatapusin ko na po ito. Gusto niyo pa ba? Amen. Number 2. Verse ano na tayo dapat? Mayroon pa palang 11. Kasi mag-start tayo sa 12 sa susunod. Okay, verse 11 meron pa. Verse 11, ilabas mo ng konti. Tingnan natin itong nasa verse 11. Ano pa bang nandyan? Okay, verse 11. Mag-ingat ka. Ito na pala yung ating tema. Ano po? Mag-ingat ka sa inyo. Baka, young people, are you listening? Baka pag ikaw na yung top notcher sa school, nakalimutan mo ang Panginoon. Baka ikaw yung number 1 sa math, makalimutan mo ang Panginoon. Are you with me? Amen ba, young people? Hindi ako nanunumbat. Binigay sa iyo ng Diyos yan eh. Amen. Pero tandaan mo, ito pong verse 11. Sabay natin basahin. Sa Tagalog, sabay-sabay. Na baka sa hindi mo mga utos, mga batas, mga tuntunin ang aking utos sa iyo sa araw na ito. Harinawa, kung paano ang Israel winarningan, sa atin din po, winawarningan po tayo. Number 2. Ito yung pangalawang makita natin doon. From verse 12 to 17, mag-ingat. Be careful. Doon, pakilabas yung ating sinulat. Basahin niyo po ito. Mag-ingat kayo, bakit? Verse 12 to 17. Okay? Yan yung 1. Number 2. Number 2, be careful. Ano na to? Ano ibig sabihin ng consequences? May kapalit, may kabayaran ang pagkalimot sa Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat. Inalagaan ka mula bata. Biruin mo, hanggang ngayon nakikita-kita tayo 2026. O wag na yung tingnan niyo kung kailan kami pinanganak. Basta mas senior sa akin si Brother Ramirez. Okay. Senior yan. Si Mami, mas senior sa akin yan. Wala na tayong tingnan sa edad. Alalahanin mo, nung mula noon inaalagaan ka, God lead you. God feed you. At ang panghuli doon, God make you well. May bahay ka, pag may bagyo, may natataguan ka, may kunti kang sasakyan, kahit motor lang. Oh my road. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen. 2000
9. Ang unang nakikita ko dyan na may sasakyan si Brother Willie, bisikleta. Nung panahon namin, Brother Ramirez, okay, panahon namin. Nasundan yon, nagkaroon ng motor, at ngayon, may mga nakaparada dyan. Salamat sa Diyos, who are feeding us, who is leading us, and making our life well. Amen po ba? Pasalamat tayo sa Diyos. Verse 12. Pagka nagkaroon ka ng nakakamit ka ng magandang hanap buhay, magandang sweldo at medyo may laman na ang bulsa, mag-ingat ka lalo. You know what? Verse 12. Look at verse 12. Lest, baka, young people, unawain niyo maigi, kayo, mga nag-aaral. Isang araw, magagaling mga top-notcher kayo. You know what? Bakit kayo magiging top-notcher sa mga school? Because God is blessing you through this church. Pero pag lumayo ka, bahala ka. Hindi ka i-bless doon. Kasi nandoon ka, faithful ka, di ba? Yun lang naman ang kapalit niyan. Faithfulness become godliness. Okay, so dito po ay, kapag ikaw ay makakain at busog na, siyempre, lalo tayo, pagkahapon, di ba, pagkakain natin, ang init, sarap matulog. Di ba? Baka, pag nabusog ka na, medyo may sweldo ka ng maayos, medyo maayos na yung trabaho mo. Ang araw ngayon, ay, Sunday pala. Sakit ang ulo ko eh. Pastor, sakit ang ulo ko eh. Migraine. Baka. Baka. Okay. Nakakain ka na, nabusog ka na, maganda na yung input ng iyong pinaghihirapang trabaho sa labas, kahit mainit, maganda ang pasok ng pera. Baka, kapag ikaw ay nakakain at busog na, at ito yung maganda mga kapatid. Tingnan niyo po ang blessing ng Panginoon. Kahit nagkakasala tayo, kahit tayo matitigas ang ulo. Tingnan po ninyo ito. Ano daw to? Ano daw? Are you with me? Kahit matigas ang ulo mong anak, mahal ka ng Diyos. Amen. Look at this. At, pastor, sabi mo, faithfulness, pwede ka namang i-bless hanggat nandoon ka pa sa pagiging wayward mo eh. Bakit po? Nangako kasi ang Diyos. Hindi po yan tao. Nung nangako siya, okay ka pa eh. Kaya lang nung nabusog ka nga, ito po yung verse nito. Nakakain ka, nabusog ka. Pahinga muna. Nakapagpapatayo naman ako eh. Kahit wala ang church, di ba? Okay? Nakatira sa mga iyon. Uy, sarap ng buhay yon. That is your, yung victory side ng buhay. Yung hindi ka naghihirap. Nandun ka sa tuktok ng buhay mo. Yun po yung sabi ng Panginoon. Be careful, there is a consequences. Mayroon pong kabayaran ang pagkakalimot sa Diyos. Verse 13. Okay? Verse 13, bilisan na natin. Verse 13, at kapag ang iyong mga, ano daw to? Nagpaplano pa naman kami ng kapatid. Brother, pagka gumanda ang buhay mo, hindi po yan ang tinutukoy. Ang tinutukoy po dito ng Bible, yung makalimot ka. Okay naman yung magkaroon ka ng bakahan eh. Sa bahay, ang dami kong alaga. Diba? Dami kong alaga. Diba? So, kapag yung mga bakahan at yung mga, ano daw to, kawan, ay dumami na at ang iyong mga, siyempre, negosyo yun eh. Pag tumataba, benta. Okay? Mayroon ka ng pilak at iyong ginto ay, ano daw? At lahat ng nasa sa iyo ay dadami. Yan po kasi pangako ng Diyos. Hindi po yung pangako ng tao, ng manager. Hindi po yan. Pangako na ng Diyos sa bawat isa na nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Tama po ba? Yan po ang pangako sa mga susunod at magtitiwala. Kaya dito po natin mapapansin mga kapatid, sa verse 12 pa lang. Mag-iingat tayo. Verse 13 na yan. Diba? Look at verse 14. Dito lalo tayo mag-ingat sa verse 14. Verse 14 please. Basahin po natin sabay-sabay. Okay? Dahil po sa pagpapala, dahil sa mayroon ka na, dahil at home ka na, wala na akong problema, okay na ang buhay namin, may bakahan ako at may sweldo at lahat mayroon na, ay ano daw? The heart
is deceitful above all. Ang pinakamadaya sa lahat, hindi po yung kasusyo mo sa negosyo. Ang pinakamadaya sa lahat, hindi yung nag-aaral. Ang pinakamadaya sa lahat ay ang puso mo. Sapagkat ang puso ang pinakamadaya sa lahat. Isaiah, nandun po yan. Na dito po, sabi ng Panginoon, magmamataas yung puso at ang iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na nag-ano daw? Sa Egypt naglabas. Sa atin naglabas sa tiyan ng nanay natin. At hanggang ngayon, 60 plus na ako, buhay pa. That is the blessing of the promise of God. Nilabas ako sa tiyan ng nanay ko kasi ang sinundan ko po, patay. Dahil yung sumunod sa akin, nabot ko, sinubuan ko ng balatong, patay. Hindi akong pumatay doon, hindi ko alam yun, basta sinubuan ko lang. Na-choke. Diba? Kaya pinagitna ako ng patay. Kaya kung may magplano kayo magnininong, lalo't kayo ikakasal, huwag nyo na akong kunin. Ay, nakangiti yung iba. Marunong talaga kayo sa pamahiin, ano? Okay. Makalimutan, Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa anumang problema sa buhay. Nung dating walang-wala ka, are you listening? Nung dating hirap na hirap ka, sino naglabas sa iyo doon? Sino? Si pastor? Oh, my friend, no? Ang Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos nag-ahon sa iyo sa kahirapan at hindi ang sinuman. Amen? Pangalawa, naglabas sa iyo sa lupain ng Egypt. Ano po yung Egypt? Sakim. Inaari niyang pag-aari ng property ang Israel namang samantalang hindi. Pag nagpapatrabaho, binabawasan yung materialis, tapos sabi, bukas ang output dapat 100%. Nakakita kayo ng ganong klaseng tao? Dito lang sa Bible. Pero tandaan nyo, ang mga Israelita, dahil mahal ng Diyos, gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi ang mga namumuno. Amen! Huwag tayong umasa sa kung ano-anong pangako dyan. Okay? Kaya dito sabi yan, sa bahay ng pagkakaalipin ng kasalanan, kaligtasan, that is the blessing. And dahil sa po ay wala na tayong oras, verse 17 na tayo. Jump na tayo. Okay? By the way, ako na magbasa, verse 15 hanggang 16, 15. Ako na magbabasa. Okay? Na siyang pumatnubay sa iyo ng malaki na kakilakilabot sa ilang, mga kapatid. Ang Diyos ang nagpapatnubay sa atin, leading us, making us well, sa kabila ng pinagdadaanan na sobrang hirap. Ang dami mga taong mga sakim, gusto tayong patayin, gusto tayong pahirapan, but pinadaan tayo ng Diyos. Mayroon ang mga makamandag na ahas, ito yung mga ahas sa negosyo, mga kapatid na nag-aaway, kinaaway. Mga kapatid, by the way, pag kapatid mo, kahit kadugo mo, huwag mong aawayin. May reward ang Diyos doon. Love your enemy as you love your... Tapos kapatid mo pa. Di ba? Makamandag na ahas at mga alakdan, okay lang naman yan. Ako, ang dami nang sabi sa akin dito. Babaril nga daw ako dito dahil sinungaling ako dahil humingi sa akin, hindi ko nabigyan. Malay ko naman kung nasaan siya. Naghintay ako, di naman ako binaril. Yung kapitbahay ko dyan, minumura kami. Si Pastor Daryl, lalo, mas maraming mura. Kunti lang mura sa akin. Baka sunod pastor dito, wala nang mura. Okay. Kaya dito po, mayroong makamandag na ahas, mga alakdan. Ito po yung makakagat, sobra. Maka-open, sobra. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, ito po ang pangako ng Diyos. Sa tigang na lupa o yung dry land ninyo, sa dry na puso ninyo, hindi nyo na maunawaan kung sino ang tama, hindi nyo na makilala ang kapatid nyo, inaaway nyo na dahil ang pagkakita mo, inaapi ka, may problema ka doon. Sabi dito, mga kapatid, okay, walang tigang na lupa, walang tubig, walang salita ng Diyos, walang pangunawa, sapagkat yung hunger ng pag-ibig, wala ka na. Di ba? At sabi dito, ay na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, that is the Lord Jesus Christ. Yun yung pag-ibig na binigay sa atin. Tapos ngayon, hindi ka na marunong umibig dahil mayroon ka na, dahil umasinso ka na. Sa palagay ko, hindi po dapat. Amen. At dito po ang verse 16. Ako na lang magano, para mabilis. Verse 16, na siyang nagpakain. Ito na po yun. Again, who is the one feeding you today? Yung sweldo mo, si Paraon, kaya siya natakot eh. Ang lakas niya, kapangyarihan niya, sabi niya, ako ang Diyos dito sa lupa. Hindi ko papayagan yan. Gumawa ang Diyos, yung pinagmamalaki niya, na siya ang, walang nangyari. So dito po ay, nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, Panginoon nyo, salita ng Diyos, hindi kakilala ang iyong mga ninuno, upang kanyang mapagpumbabain at subukin ka at gawang ka ng mabuti sa bandang huli. Bakit ginawing personal?
Hindi them, hindi they. Bakit personal ang gamit po dito? Ibig sabihin para sa ating mga Kristiyano sa panahon natin, unawain ninyo na ang ibig sabihin ng Panginoon na siyang nagpakain sa atin ng salita ng Diyos para maunawaan ang hindi ka dapat kauna-unawa. Unawain mo sila kahit sila'y mali. Sapagkat ang pag-ibig na sa puso mo galing sa Diyos. Hindi, ang Diyos ka nagpapatawad tapos ikaw hindi. Amen po ba? Yung mga inaantok na dyan. Patawarin nyo na yung nakalambitin sa mata nyo. Amen. Kaya kanyang pinakukumbaba sila at sinusubok sila. Next verse 17. At dito po tayo, tingnan nyo po ito kung mayroon tayo nito. Dati mayroon ako niyan at hanggang siguro mayroon pa. I hope and I pray na sana po alisin ng Diyos. Verse 17. Look at this. Okay? Huwag mong sabihin ang iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbibigay sa akin ng kayamanang ito. Sabay-sabay natin basahin sa Tagalog po mga kapatid. Ready? Basa. Isang araw, mayroong isang napakayaman. Sabi niya, uy, ang dami kong ani ngayong 2026. Maliit na tong budiga ko sa kamalig. Ano kayang gagawin ko? Alam ko na. Gigibain ko to. Kapatay ako na mas malaki. Lahat ng ani ko, ipapasok ko dito. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Hoy, hangal, mamayang gabi, kukunin ko ang kaluluwa mo, mapapakanino yan. Ano pong connection dito? Kapatid, what is the connection or correlation of that parable in this verse? Basa natin ulit. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas, ang aking kamay, ang siyang nagbigay nito. The same with the poor rich man, na sabi ng Panginoon. Okay po ba yan? Hari naman mga kapatid, huwag nating i-claim ang hindi atin. Okay, sabi diyan na siyang nagbibigay sa akin ng kayamanang ito. Ito na po, verse 18. Okay? Dapat, sasabihin natin sa Panginoon, how great thou art. Hindi yung sabi mo, I did it my way. Alin sa dalawang kanta ang kinakanta mo? Ha? Napakaraming kanta pero yung pa rin talaga kinakanta ng iba. Okay? Verse 18 doon. Okay? Sabi doon, you shall surely perish. Mapapahama ka. 19. Sabi ng verse 19. Okay? Okay, sabi ng 18 muna. 18 muna. Sige, basahin natin. Verse 18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay. Hindi ikaw, hindi lakas mo. Kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanang ito. Sabi ng Panginoon, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang pinangako sa iyong mga ninuno at sa araw na ito. Yun po ang dahilan. Okay? Kaya huwag nating angkinin. Verse 19. At dito po ako magtatapos. Okay? Dito po sabi niya, kapag nakalimutan ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos, mga kapatid, sino ba ang Diyos na ito? Wala naman iba. Kilala natin ang Panginoon, buhay. Hindi naman tayo sasamba sa mga bato. Sino itong tinutukoy na ito? Sa palagay niyo, sino ito? Ang Diyos-Diyosang ito. Are you listening? Elementary, naglikinig ba kayo? Ang Diyos-Diyosang itong di kilala at dinidiyos mo ngayon, ito yung mga bagay na mas inuuna mo, mas lagi mong hinahawakan, lagi mong pinanunood, at lagi mo itong binibigyan ng panahon kisa sa Diyos mo. Ito yung bagong Diyos-Diyosan mo. Mga bagay na nagbibigay ng kiliti sa iyong buhay. Yun ang bagong Diyos-Diyosan. Amen? Pwedeng pera, pwedeng talent, pwedeng family, pwedeng trabaho. Okay? Kaya dito po mga kapatid, sa verse, okay? Paano tayo makaka-recover sa pagkakalimot? Paano tayo maalis sa pagkaka-amnesia? Balik mo sa verse 18. Tingnan natin itong sabi ng Panginoon. Maalis ito yung ating pagkakalimot. Maalis ang pagka-amnesia natin because of verse 18. Sabi ng verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sa anumang oras, anumang paraan, anumang nakamit mo ngayon, anumang pinagmamalaki mo ngayon. That is God feed you, lead you, and make your life well. Alalahanin mo ang Diyos mo.
Sapagkat kung wala ang Diyos, hindi tayo buhay sa oras na ito. Amen? Kaya dito po, sapat siya nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka. Anong kapangyarihan? Wisdom. Nagmumula ang plano, pinapractice, ini-execute. Galing doon, bigay ng Diyos ang ating talino upang kanyang pagtibayin ang pananampalataya mo at hindi ka sasamba sa mga ginawa ng kamay mo na yun na doon ka lumago, doon ka yumaman, ay sinasamba mo na ngayon ang trabaho mo. Oh my friend, no. Mag-ingat ka. Sabi dito, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan sa iyo, kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya ng araw na ito. Be honest. Maging honest tayo. Lord, sorry po, pero nung nakita ko ito sa aking buhay, hindi ko tinignan yung susulihin ko pa ngayong taon. Kung ngayon nandun sa opisina 2026, baka hindi lang 30. Pero nakita ko ang panawagan ng Diyos at ito, higit pa sa salapi ang aking kinikita ngayon. Dahil nakikita ko ang mga mukha ninyo may natututunan kayo sa Diyos. That is my riches. Yan ang aking kayamanan. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong pangunawa. Salamat sa inyong pagpupunyagi sa pagtitiwala sa Diyos sapagkat dito, maging honest po tayo. Okay, sabi dito, paano tayo makaka-recover sa ating amnesia, sa pagkakalimot? Remember the Lord. Verse 12. Mabilisan lang. Verse 12, underline it. Verse 2. Verse 2, it is because God hath feed thee, o lead thee. Okay? Pakilabas po yon. Ayan. Verse 2, hindi 12. Verse 2. Okay? Verse 2. Okay, underline niyo po ito. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God, ano daw ito? Bilugan nyo. Lead thee. Pangalawa. Verse 3 and 16. Verse 3 muna. Verse 3, baba. Okay? Because the Lord hath lead thee, and he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that the man not live by bread alone, but by yung New Testament po nito. Okay? Kanina, God lead thee sa verse 2. Sa verse 3, underline, fed. Pinapangunahan ka. Kahit ano ang plano mo, ang Diyos po nasa unahan yan. Verse 2. Verse 3, pinapakain ka doon sa plano ng Diyos. And last but not the least, verse 16, sunod po ito, verse 16, mapapasin nyo, i-circle nyo pa rin yung, it is because the Lord, okay, who fed thee in the wilderness. Doon sa hirap ng buhay mo, sino nagpakain sa'yo? Yung kapitbahay mo na naawa sa'yo? No! Ang Diyos ang nagbigay ng puso doon sa kapitbahay mo para maawa sa'yo, para pakainin ka! Hindi po ang sino man dito pangmamalaki. Ang Diyos po ang lahat. And then pangatlo, verse 17. Ito ang nagbibigay kagandahan sa buhay natin. Verse 17. Verse 17 and hanggang 20 yan. Okay, verse 17. Thou shalt day in thy heart, my power and thy might of mine hand hath gotten thee. Ano ito? Nagbigay sa iyo ng kaayusan, kagandahan ng buhay. It is the Lord. Sabi diyan, okay? But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power. Bakit? Di ba? Verse 17, 18 po, verse in power, and then sa 19 yata, nabasa natin kanina, ito po yung tatlong ito ang ating paikot-ikutin doon. Wala kang makikitang tao na gumawa niyan para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. Wala. Ang Diyos lamang po ang nagbigay ng lahat. Anything to lead thee, to feed thee, and get thee well. Tayo po yung magsitayo, tayo magtatapos. Sa panahon natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nangako ang Diyos, okay? Sabi niya doon sa John 3:4, whosoever believe on Him. Hindi sinabing sino man nagbabasa ng Bible, sino nag-church, nag-sisimba. Hindi sinabi doon na nag-aawit ka, kundi ang sabi doon, whosoever believe. Lahat tayo naniwala at tayo po ay anak lang ng Diyos. Doon sa paniwala natin sa Panginoon, okay, tayo ay inatasan. Naniniwala ba kayo? Dahil tayo ay anak na ng Diyos, may utos siya sa Matthew chapter 19, 18 to 20. Go ye therefore and teach.
mayroon silang mga lupa. Sino po ang inatasan para magtanim sa lupang yon? Tayo. At kaya ngayong umaga, kung hindi ka pa po konektado kay Kristo bilang manananim sa lupang yan na nangangailan, lupang tigang, lupang problemado, lupang mapapahamak, pusong mapapahamak sa impyerno, kung hindi mo pa tinanggap ang Kristo para magkaroon ka ng kapangyarihan, papakainin ka niya, ililid ka niya, gagawin niyang maayos ang buhay niyo, ito yung oras, tanggapin mo ang Kristong ito para maging konektado ka, para magamit ka ng Diyos na maghasik ng kanyang mabuting balita. Habang tayo nakayuko ang ating mga ulo, ang aking pong tanong una sa mga hindi pa po nakakilala kay Kristo at hindi pa tinanggap ang Panginoon, gusto mo ba ngayong tanghaling ito tanggapin si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas? Tapos mula ngayong kanang kamay, ipagpipray ka namin. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoon para makasama kang tagahasik sa lupa na mabuti ng magandang mabalita ng salita ng Diyos? Gusto niyo bang tanggapin ang Panginoon? Okay, salamat po. Sa pangalawa po, doon sa mga Kristiyano na lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, para tayo maging maganda, sapagkat nangako siya, pero wag naman natin siyang kakalimutan. Be careful at baka sa ating magandang buhay, sa ating kabusugan, sa ating magandang kalagayan, makalimot tayo dahil capable na tayo. Mag-ingat tayo dahil mayroong consequences, mayroong kabayaran ang ating mga pagkakalimot. At ang pangatlo doon, pwede naman nating balikan, may cure naman. Makalimutan natin ang Diyos, hindi pwede sapagkat doon, sabi ng verse 18, alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Pasalamatan natin siya, kantahin natin sa Kanya ang how great thou art, hindi yung I did it my way. Habang po nakapikit ang ating mga mata, when was the last time sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, salamat po. Ano man palang mayroon ako sa aking kamay, sa aking buhay, lahat pinagpaguran mo at wala naman pala ang tao. Ni ang mga ninuno namin, wala namang pinagpaguran dito, kundi kayo, Panginoon, ang nagsikap para maging ilid mo kami, pakainin mo kami, at maging maganda ang aming buhay. Salamat o Panginoon, napakadakila mo sa buhay namin. Habang po nakayo ko, habang bukas po ang altar ko, would you like to thank the Lord for what He hath done to you? Huwag mo lang tingnan yung mga negative. Forgetting those things which are behind, at tayo magpapatuloy sa ating 50th. Lord, Ikaw ang aming titingnan, hindi ang aming mga kapatid. Lahat kami nagkakamali, nagkakatamaan, pero hindi namin sila kaaway. Lord, ano mang mayroon kami, lahat pala ito pinagpaguran mo, ginawa mo para sa amin, for our own good. At ang iyong mga kamay nasa amin. Mayroon po ba bago tayo mag-pray? Diyan po sa altar, sabi niyo, Panginoon, thank you. Lahat pala ginawa mo para sa akin for my good. Pinakakain mo ako, nililid mo ako, pinapaganda mo buhay ko. Salamat, Panginoon. Before we pray, mayroon po ba? Lord, ano pong mayroon po kami sa simbahan ito, Panginoon? Lahat po ito'y gawa ninyo, hindi po kami makakita ng kaming kagagawan. Kapangyarihan po namin ay galing din po sa inyo. Wala kaming pwedeng ipagmalaki. Wala kaming pwedeng ipagmayabang, kundi ikaw lamang na siyang naghirap, nagdusa. Doon pa lang sa krus, sa kaligtasan, at ngayon lahat ng aming nakakamtan, dahil kayo po ang naglilid, kayo po ang nagpipid, at kayo ang naggagawa ng kabutihan para sa amin. Napakabuti niyo, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Sa kabila na minsan hindi namin makita ang aming kakulangan, ang aming kakayangan para sa iyo. Hindi kami mabubuhay, Panginoon, na wala ka sa aming buhay. Ang sabi niyo sa John 15, for without me, wala kami magagawa, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong kahabagan, sa iyong mercy. Salamat sa mga nagpapasalamat na iyong oras na ito. Salamat sa ginawa mo sa buhay nila. Kung bakit sila nandiyan ngayon sa kalagayan